Tubig! Ang sigaw ng maraming residente ng Maynila na apektado ng water interruption matapos masira ang tubo ng Maynila doon. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James! Gang, good morning. Buong magdamag hanggang sa mga oras na ito'y puspusan yung pagkukumpuni na sinasagawa ng Maynila doon sa pipeline nila na aksidenteng natamaan ng backhoe ng third-party contractor ng MMDA kahapon na gumagawa naman ng drainage sa bahaging ito ng Delpan Street sa lungsod ng Maynila. Simula pa kagabi, libu-libong customers ng Maynila ang nawala ng supply ng tubig hindi lamang dito sa lungsod ng Maynila, Igan, maging sa southern part ng Metro Manila at Cavite. Isang maliit na drum ng tubig lang ang naipon ni Liza bago sila mawalan ng supply kagabi sa Barangay 12 sa Tondo, Maynila. May pasok pa man din sa eskwelahan ng kanyang anak. Mahirap talaga kasi unang-una wala naman kami sariling tubig tapos yan lang ang paligo, lahat pambuhos sa CR, lahat nandyan kinukuha. Ngayon pag napaliguan na yan, wala na kami pangbuhos sa CR maghapon. Ang kainan namang ito walang naipong tubig kaya problemado si Ellen. Mahirap po. Kasi wala pong hugas po ng mga hugasin po ng mga nagagamit po namin. Kagabi pa rin walang supply ng tubig ang bar and restaurant na ito sa Barangay 275 sa Binondo. May ipon man sila sa water tank ay limitado lang ito, lalo pat 24 oras bukas ang establishmento. Napakahirap pag wala talagang supply ng water kasi yan yung main natin na resources, especially sa ganitong establishment. In and out go yung mga customer, especially flatwares, glassware, so kailangan ma-replenish natin from time to time. Libo-libong customers ng Maynila ang nawalan ng supply ng tubig simula alas 10 kagabi sa lungsod ng Maynila. Marami ring apektado sa Cavite, gaya sa Bacoor, Imus, Cavite City, Kawit, Noveleta at Rosario, maging sa bahagi ng Las Piñas, Pasay at Parañaque. Ang dahilan niyan, ang 2.2 meter diameter pipeline na kasalukuyang kinukumpuni matapos aksidenteng matamaan ng backhoe ng third-party contractor ng MMDA sa Delpan Street Corner Recto Avenue. Alas 3:30 ng hapon kahapon daw nangyari ang insidente. May ginagawang drainage sa lugar ang contractor. Kasalukuyan po nag-ukay kami rito. Medyo matigas po na kaya nagpalit po kami ng breaker. Ngayon po, pag break ko po, yun na po, tinamaan namin yung mga tatlong break, tinamaan po namin yung nawasa. Nasa kasalukuyan po, hindi naman namin alam na may linya po sa lugar na yun. Ang natamaang pipeline na nagdadala ng tubig mula sa treatment plant ng Maynilad sa Quezon City, papunta sa mga customers nito sa South. Puspusan ang pagkukumpuni ng mga tauhan ng Maynilad. Sa abiso, tatagal pa mamayang alas 10 ng gabi ang water service interruption. Gagawa na lang siguro ng para hati-hatiin yung tubig namin sa dam. Kunti-kunti sa halip na kunti-kunti na lang para kahit paano mapagkasya hanggang gabi. Maghihintay na lang po kami ng rasyon. Sabi daw po kasi may rasyon daw po na dadating. Mga plastic na lang i-offer natin instead para disposable na mga materials para at least hindi naman maging konsumo ng tubig natin. Samantala, Igan, papakita ko lamang itong bahagi ng backhoe na ito'y sinasabi na tumama doon sa pipeline, ilang metro lamang yung layo o katabi lamang nito. At ito'y nakabarikada na dito yung Maynilad. Simula pa kagabi ay wala puspusan na isinasagawa nilang pagkukumpuni. Tinanong natin yung mga taga Maynilad na nandito kung posible bang matapos bago yung alas 10 na abiso nila mamayang gabi yung sinasagawa nila dito pagkukumpuni. Pero hindi pa nila masabi yan dahil marami daw kailangan talagang gawin. Doon sa kabilang bahagi naman itong kalsada, Igan, doon makikita yung kahabaan ng drainage ng sinasagawa ng third-party contractor ng MMDA kung bakit may backhoe dito at bakit sila nagsasagawa ng pag-ukay dito sa lugar. Yan muna ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News.